Hello guys, welcome back sa channel natin at interesting na naman ang topic natin ngayon. So, ang mga sapatos kasi na may carbon plate ay binago talaga ang mundo ng pagtakbo. Right? So, pero alam nyo ba guys na habang bilib na bilib tayo sa carbon plate, ang foam talaga ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Kaya ngayon, titingnan natin ang foam na ginagamit ng iyong mga super shoes. Alright, welcome back guys. So, ang mga unang running shoes ay napakasimple at praktikal at kadalasang gawa sa goma. Hindi ito nagbago hanggang 1970s nang na-introduce ang ethylene vinyl acetate or EVA na nagbigay ng magaan na cushioning at durability at halos binago ang running industry sa panahong iyon. Alright, pero pagdating ng 1980s, dumating ang polyurethane na nagbigay ng mas matibay na support at stability para sa mga runners na nangangailangan ng mas maraming support sa kanilang sapatos. Right? And then, pagsapit ng year 2000, lumitaw ang thermoplastic polyurethane o TPU. At sa mga nakaka-remember pa ng Boost technology ng Adidas, yun yung pinakamalaking step na nangyari sa technology ng running shoes sa time na yon nakita ng mundo. Right? So, fast forward 2017, nagbago ang lahat nang inintroduce ni Nike ang Vaporfly. Okay, so naging excited ang lahat kasi ang headline ay nakafocus sa carbon plate. Pero guys, ang tunay na makabagong technology sa sapatos ay hindi yung plate, kundi yung PIBA, right? O yung polyether black amide. So ang PEBA ay isang uri ng foam na binuo ng isang chemical company na Arkema. Okay, so at ginamit ng Nike ang foam na ito sa kanilang Vaporfly na binild nila palibot sa carbon fiber plate upang lumikha ng sapatos na ang isa sa mga layunin, aside na makagawa ng super shoes, goal rin nila na iwanan ng ibang brands when it comes to technology. So ano nga ba ang special sa foam na ito? Right guys, so ang PIBA ay may kakaibang molecular combination. I-research nyo lang ang specs, no? Pero sa madaling salita, may napakagaan ito na characteristics. Right? So, may mga specific energy return at durability. Okay, so matagal na itong ginagamit bilang foam sa loob ng ilang dekada sa iba't ibang industry, pero yung Nike lang ang nagpasimuno na gamitin ito sa sapatos. So, malamang nagtataka ka kung bakit ang naka-highlight palagi ay yung carbon plates at hindi yung foam. May dalawang possible reason kasi dito. Okay, so una, ang mga kumpanya ay nagsasalita tungkol sa mga bagong foam sa loob na ng ilang taon. So, samantalang ang carbon plates ay bago or bago sa pandinig. So, ito ay isang bagong technology na agad pinansin ng media kasi bagong scope, hindi katulad ng foam na parang luma na pakinggan. Okay, so pangalawa, marahil ay sinadya ng Nike na ituon ang atensyon sa carbon plate lalo na dahil hindi nila pag-aari ang patent ng PIBA foam. Upang maging patas kung wala ang carbon plate, malamang na ang foam ay masyadong hindi matatag upang makabuo ng isang magandang hugis ng sapatos. Right? So, ang sekreto ng PIBA ay nasa molecular structure nito. Binubuo ito ng matitigas na polyamide blocks at mga flexible polyether blocks, kaya't ang foam ay mas magaan kaysa sa traditional na EVA o polyurethane foams at hindi lang ito mas magaan, nagbibigay din ito ng mas mataas na energy return. So gaano ba kalaki ang kaibahan? Well, if you can remember ang pinakamagandang foam mula sa Boost ng Adidas noon, they are claiming at ayon sa pagsusuri nagbibigay ng mas mababa sa 76% na energy return. Samantala, ang bagong Zoom X equipped Vaporfly mula sa Nike ay nagbibigay ng napakalaking 87% na return. Paglabas ng Vaporfly guys, may ginawa pang isang mahalagang hakbang ang Nike na halos yumanig sa buong mundo when it comes to running. Pinatunayan nilang handa ang mga buyers na gumastos ng malalaking halaga ng pera
halos doble ng karaniwang presyo ng sapatos upang magkaroon ng pinakamabilis na running shoes. Ngayon, if you notice, bawat brand ay kailangang magbenta ng sapatos na umaabot ng hindi bababa sa 12,000 pesos. Right? So, mula noong 2017, nagsimula ang race ng mga super shoes. Okay? At each brand ng sapatos ay nag-launch ng kanilang sariling super foam. Ginagamit nila ang carbon plates at lumilikha ng sariling pangalan para sa kanilang version ng foam. Okay? So, ang ilan ay nag-aalok ng mas mataas na energy return, bounce. Ang iba naman ay nagbibigay ng comfortable cushioning sa mas abot kayang presyo. At ang iba naman ay nagbebenta ng high durability. May mga nagsasabing mayroong silang perfect balance ng lightness, energy return, at durability. Okay, so Zoom X, Flight Foam, Light Strike, Power Run, Nitro, V-Foam, Energy, Boom, Helion, at marami pang iba. Ang tanging bagay na medyo nagpabagal sa competition ay nung nakialam na ang World Athletics. Hindi may iwasan na kailangan talagang gumawa ng aksyon kasi before, ang gold standard ng mga running shoes ay ang lightness. Ngunit ngayon, ang mga super foams ay sobrang gaan at ang energy return ay napakahusay. So kahit na magdagdag pa sila ng foam, nako-compensate pa rin ito ang weight. So imagine nyo, no, if hindi nag-intervene ang World Athletics, siguro ang stock height ng mga running shoes ngayon ay aabot ng 100mm, which is pangit na siguro tingnan. So, ang World Athletics ay naglagay ng limit sa stock height na 40mm lang dapat at limit din sa carbon fiber plate na isang piraso o 1 layer lang dapat. At iyon ay para sa mga competition. Alright, now dito naman tayo sa medyo hindi maganda sa mga super foam. Okay, so sa premium super foams, may mga ilang mga bagay na dapat i-consider. Alright, so first ay ang durability. Okay, so ang mga manufacturers kasi ay may kanya-kanya ring standard. Ngunit ang katotohanan ay most of the super foams ay nawawala ang kanilang, let's say, magic pagkatapos ng more or less 250 kilometers ng pagtakbo. Okay, so maaari mo pa rin silang gamitin para sa running at training hanggang sa more or less 500 kilometers. Ngunit in reality, pagkatapos ng more or less 450 kilometers, karamihan sa mga super foams ay nagiging parang EVA na lang. Okay, so isa pang bagay na dapat i-consider ay ang tinatawag na foam fatigue. Dahil sa libu-libong steps sa iyong sapatos na babawasan ng kanilang bounce. Hindi naman ito permanent damage, no? Pero the shoes need time to recover para bumalik siya sa kanyang previous na performance. Unlike sa mga EVA na hindi na kailangan ng recovery. Okay, so kahit na mababa lang yung energy return ng mga EVA, hindi ito nawawala kahit gaano pa katagal gamitin. Okay, samantalang ang mga super foams ay unti-unting nawawala ang kanilang energy return. Okay, so maaari itong magsimula sa mataas na 90% energy return, ngunit hindi magtatagal at mawawala na ang bounce nito. Okay, so katunayan, maaaring abutin ng 48 hanggang 72 hours para ang mga super foams ay makabawi ng kanilang energy returns pagkatapos ng isang long run or mga hard workouts. So that's why kailangan ng mga runner ng multiple na sapatos para may rotation habang nagre-recover yung isa. Okay? So isa pa pala guys na dapat i-consider ay ang sensitivity sa temperature. Okay, so ang ilang super foams kasi ay nawawala ang kanilang bounce at energy return kapag sobrang mainit. And according sa mga kaibigan natin na nakaka-experience na tumakbo during winter, nagiging brittle o nagiging marupok daw sa sobrang lamig, lalo na pag sub-zero. Pangit daw yung feel at performance ng foams. Okay, so kaya kailangan mong malaman kung paano nagre-react ang iyong foam sa iba't ibang temperature at syempre, di naman big deal dito yan sa atin sa Pilipinas. Okay, so it is safe to say po na wala pang company ngayon, even na ang Nike ay marami pang taon na i-google para masatisfy sila mismo sa kanilang products. Kaya patuloy lang na naglalabas ng mga bagong foams at mga bagong combination ng foams. Ito ay isang mahalagang point dahil ang mga foams ay
pinaghalo-halo upang mapataas ang tibay o mapabuti ang performance o mabawasan ang presyo. Kaya pagdating sa pagpili ng susunod mong running shoes, don't ask yourself po if may carbon plate ba ito. Okay? Kundi ask nyo po kung ano ang super foam na ginamit dito at ano ang mga particular na strength and weakness ng super foam na yon. Gaano ito katagal, ano ang sensitivity nito sa temperature, at kung may mix ba ito ng iba't ibang super foams. Alright? So, patuloy pa rin ang Super Show Race at marahil ay nasa simula pa lamang tayo at excited din ako kung saan pa ito patungo. Alright? So, hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin guys. Comment down below lang if may gusto ka pang idagdag. And by the way, if you wanna check my other videos, visit and subscribe lang sa channel. See you soon, and always remember to stay safe, stay fit, and see you on the road.